Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Arestado ang isang lalaki sa drug buy-bust operation sa Cavite City. Chris, may paliwanag ba yung suspect? Rafi, aminado ang suspect na nagbebenta siya ng ipinagbabawal na droga. Nakuha sa 54 anyos na suspect ang isang pakete ng hinihinalang shabu. Na-recover din ang marked money na ginamit sa operasyon. Ayon sa pulisya, nagsilbing delivery boy ang suspect para makalibre ng gagamiting shabu. Naharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Para naman sa mga gagamit ng sili sa handa nila mamayang Noche Buena, nakabili na ba kayo? Tumaas kasi ang presyo niyan sa ilang palengke. Sa Mangaldan Public Market dito sa Pangasinan, umaabot sa 800 piso ang bawat kilo ng siling labuyo. 400 piso naman ang kada kilo ng siling haba. Diyan sa Metro Manila, 400 pesos kada kilo ang pinakamurang siling labuyo, habang aabot sa 900 pesos ang pinakamahal. Batayan sa price monitoring ng Department of Agriculture sa ilang palengke. Pwede namang bumili ng tingi. Sa presyo naman ng ibang gulay dito sa Pangasinan, tumaas din ang ilang gulay tulad ng sayote at repolyo na nasa 100 hanggang 150 pesos ang kada kilo. Ang bell pepper, 500 pesos ang kada kilo. 200 pesos naman ang kilo ng benguet o Baguio beans, habang ang kamatis, 200 pesos per kilo. Ayon sa mga nagtitinda, apektado ang supply ng ilang gulay dahil sa pagtama ng mga nagdaang bagyo, kaya tumaas ang presyo. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. May mga kabataang nahulikam sa Bacolod City na gumagamit ng ipinagbabawal na boga. Cecil, nakausap na ba sila ng mga otoridad? Rafi, tinutukoy pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga sangkot. Nakipag-ugnayan na raw sila sa barangay officials. Paalala po, ipinagbabawal sa batas ang paggawa, pagbenta o paggamit ng boga dahil lubha po itong delikado. Pwedeng makulong o pagmultahin ang mga mahuhuli. Sa Pasig, Iloilo, isang 5 taong gulang na batang lalaki ang hindi na makakita sa kanang mata matapos maputukan ng boga. Aksidente raw itong natutok sa kanya ng nakatatandang kapatid. Naoperahan na at nagpapagaling ang biktima. Ayon pa sa Iloilo Provincial Health Office, isang 9 taong gulang na batang babae sa Kabatuan ang nasabugan din ng boga sa kanang mata. Nabigyan na rin siya ng karampatang gamot. Ito ang GMA Regional TV News. Sa kabila ng kaliwat kanang selebrasyon ngayong holiday season, matumal ang bentahan ng lechon sa Talisay dito sa Cebu. Ayon sa mga lechonero ng Barangay Biasong, mahina ang benta dahil sa mahal na presyo ng buhay na baboy. Kaya ang dating 7,000 pisong lechon baboy, 9,000 piso na ngayon. Nakaapekto rin sa kanilang negosyo ang iniwang pinsala ng nagdaang bagyong Tino sa probinsya. May ilang nasiraan ng mga gamit sa paglechon, kaya nalimitahan muna ang tinatanggap na order. Nasa 900 hanggang 1,000 piso ang kada kilo ng lechong baboy roon. Sa Davao City naman, dagsa ang mga mamimili ng pang Noche Buena sa Bangkirohan Public Market. Batay sa ulat ng Super Radyo Davao, tumaas ang presyo ng manok at ilang isda sa palengke, kabilang ang pampano, lapu-lapu, talakitok at bangus. Ayon sa ilang vendor, posible pang magpatuloy ang pagtaas ng presyo hanggang sa pagsalubong ng bagong taon. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang binatilyo matapos malunod sa Butuanon River sa Mandaue dito sa Cebu. Ayon sa pulisya, naligo sa ilog ang 12 anyos na biktima kasama ang kanyang mga kaibigan noong linggo ng hapon. Bigla na lang daw nawala ang binatilyo. Inakala ng 3 niyang kasama na nauna na siyang umuwi. Kalaunan, hinanap sa kanila ng ina ang biktima. Doon na sila nag-report sa mga otoridad na agad nagsagawa ng search and rescue operations. Natagpuan kinabukasan ang bangkay ng binatilyo malapit kung saan sila naligo. Sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima. Sarado sa mga motorista ang isang kalsada sa Sadanga Mountain Province dahil sa rock slide. Malalaking tipak ng bato ang humambalang sa kalsadang yan sa Barangay Anabel. Ayon sa pulisya, nangyari yan kasunod ng naranasang pag-ulan.
tinutulungan makatawid ng mga otoridad ang ilang motoristang stranded, kabilang na ang kabaong ng isang yumao. Hinihintay pa ang equipment para sa isasagawang clearing operations. Walang naitalang sugatan sa landslide. Ayon sa Pag-asa, hanging amihan ang dahilan ng nararanasang pagulan sa Cordillera Administrative Region.